Ephesians chapter 4, verses 7 hanggang 16. This is the word of the Lord. Ephesians 4:7. But grace was given to each one of us according to the measure of Christ's gift. Verse 8, therefore it says, galing sa book of Psalms, when he ascended on high, he led a host of captives and he gave gifts to men. In saying he ascended, what does it mean? But that he also descended into the lower regions, the earth. He who descended is the one who also ascended far above all the heavens, that he might fill all things. And he gave the apostles, the prophets, the evangelists, the shepherds, and teachers to equip the saints for the work of ministry, for building up the body of Christ, until we all attain to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to mature manhood, to the measure of the stature of the fullness of Christ. 14, so that we may no longer be children, tossed to and fro by the waves and carried about by every wind of doctrine, by human cunning, by craftiness in deceitful schemes. Rather, speaking the truth in love, we are to grow up in every way into Him who is the head, into Christ. And final verse, from whom the whole body, joined and held together by every joint with which it is equipped, when each part is working properly, makes the body grow so that it builds itself up in love. Ito ang salita ng Panginoon. Makakaupo na po tayo. So, ang Ephesians ay sinulat ni Apostle Paul sa isang church na malusog. Ang Ephesian church ay isang healthy church. Ang Ephesian church ay isang thriving at community impacting na church. Isa itong church na yumanig dun sa community nila na very idolatrous. To the point na yung mga businessmen na gumagawa ng mga idols, nirereklamo na nila sila Paul at itong church na to. Sinasabi nila humihina yung kita nila. Kasi nagbebenta sila ng mga yung mga Diyos-Diyosan, yung mga nililok, mga graven images. Humihina na yung business nila. Itong church na ito ay napaka-healthy, may impact talaga sa community. At itong letter ni Apostle Paul ay nakahati sa dalawang portions. Ang Ephesians 1 hanggang 3 ay tungkol sa doctrine. Ang Ephesians 4 hanggang 6 ay tungkol sa application. So, nandito tayo sa first application ni Paul. Dahil tinuro niya na yung gospel, tinuro niya na yung cross ni Christ, ngayon, anong application na ito sa isang healthy na church? So, sinimulan to ni Apostle Paul sa pamamagitan ng pagde-declare ng kanilang unity. Meron silang sevenfold unity. Meron silang 7 pagkakaisa. At sinundan niya yan ng pag-angat ni Jesus sa kalangitan. Ano yung sevenfold unity? Familiar tayo dun sa Ephesians 1, 4 hanggang 6. They have one body, one spirit, one hope, one Lord, one faith, one baptism, one God. May 7 pagkakaisa sila. Now, pagpunta na ni Apostle Paul sa ascension ni Christ, sa pag-angat ni Jesucristo, kinote niya ang Psalm 68. Yung Psalm 68. Kinote niya ito sa Ephesians chapter 4, verse 8, kung saan ang Panginoong Jesus ay umakyat sa langit. Pero nung umakyat siya sa langit, anong ibig sabihin nun? What does it mean? Ano yung relevance? Bakit importante na umakyat si Jesus sa langit? Kasi ibang mga Christ event, alam natin yung importance niyan eh. Pinanganak siya, incarnation, namatay siya, nasa krus siya, nag-resurrect siya, mga major Christ event yung mga yon. Pero meron tayong 2 hindi napapansin na Christ event din. Yung kanyang pag-angat sa langit at yung kanyang pag-upo
sa kanan ng Ama. Pero magkakasama yan mula sa kapanganakan ni Jesus hanggang sa pag-upo niya sa kanan ng Ama, yan ay isang buong Christ event. So anong importance nun? Maganda dahil dito sa passage natin, pinaliwanag. Anong relevance ng pag-akyat ng Panginoong Jesus? Sinabi ni Apostle Paul, kinote niya yung Psalm 68, kung saan pag-akyat daw ng Panginoong Jesus, pinalalya niya ang mga alipin sa kasalanan at kamatayan, at siya ay nag-shower ng gifts. Siya ay nagbigay ng mga kaloob, ng mga regalo. Sabi ni Matthew Poole, itong sinabi sa Psalm na kinote ni Paul ay isa daw allusion sa kinagawian ng mga nanalo sa giyera. May mga giyera sa panahon nila, at kapag nanalo yung isang army sa giyera, yung leader, yung conqueror, ay babalik sa kanyang lugar, sa kanyang tahanan, sa kanyang village or lugar nila, at ang ginagawa niya, siya ay namamahagi nung kanilang nakuha doon sa ibang bayan na natalo nila. Kumbaga nagbibigay sila ng pera, nagbibigay sila ng mga gifts. Yan yung ginagawa ng mga conquerors. Binibigay niya ito. May tinatawag na triumphal na comeback entry. Na pag uwi ng mga nanalo sa giyera, may mga nag-aabang, nakatingin sila lahat. At yung mga taong nakatingin na yon, binibigyan nila ng mga pera o kaya ng mga regalo. At maging yung mga soldiers na kasama sa giyera, sila rin ay binibigyan ng mga regalo. Ito daw yung mga tokens ng spoils na nakuha nila. At yan yung imagery na ginamit sa Panginoong Jesus. Nung siya'y umakyat, siya ay nag-resurrect na, nabuhay na siya muli, umakyat siya sa Ama, ang ginawa ng Panginoong Jesus, siya ay nagpamigay ng mga kaloob. He imparted graces and gifts of the Holy Spirit and showered it to the people of God. Pero ang purpose nitong showering of gifts, very clear yan sa verse 12. Very clear yan kung saan sinabi para ito sa maturity ng church. Bakit nagbigay ng gifts? Para sa maturity ng church. At merong dalawang illustration, may dalawang imagery na ginamit si Apostle Paul. Sabi nga ng Expositor's Greek Testament, the two figures of the church as a building and a body are combined here. May dalawang imagery yung ginamit para sa church. Ang church daw ay isang building, nababasa dyan sa verse 12, for the upbuilding. Yung ibang translation, edifying. Pero ang ibig sabihin talaga ng word na yon ay mismong building. Yung literal na building. And the other is the body, katawan. Physical na katawan. So, bakit nagbigay ng gift si Christ? Para sa church maturity. Katulad ng isang building na under construction pa. Para siya ay makumpleto. At katulad din ng isang katawan na siya'y lumusog at maging mature sa kanyang paglago. Yan yung dalawang imagery na ginamit ni Apostle Paul para i-describe ang church, at ang gifts ay binigay para sa maturity ng church. Ito ay ecclesiastical maturity. Now, punta naman tayo sa isang point. Anong ibig sabihin ng maturity? Pag sinabi natin na spiritually matured, anong itsura nun? Anong definition ng spiritual maturity? At nandito rin yan sa passage natin. Yung corporate maturity na binabanggit dito ay patungkol sa buhay, kaalaman, pagkakaisa at paninindigan. Buhay, kaalaman, pagkakaisa at paninindigan. Sa verse 14, binanggit yung maturity. Maturity na hindi natulad ng bata. Ang bata ay hindi pa matured. Ang bata ay hindi pa adult. Pag naging adult ka na, yun yung sense ng maturity. At ang binabanggit dito na huwag maging bata na mapapaniwala sa lahat na lang ng marinig niya. Lahat na lang ng makita niya. Lahat na lang ng mabasa niya. Lahat pinaniniwalaan niya. Ganun ang sinabi dito ni Apostle Paul. Hindi katulad ng bata na nadadala sa mga worldly teachings. Hindi para mga bata na naloloko.
na nalilinlang, hindi para mga bata na madaling maniwala sa mga man-centered teachings or ideas. Sinabi yan sa verse 14. Hindi katulad ng mga bata na tossed to and fro. Kung ano yung mapakinggan, yun na naman paniniwalaan. May ibang papakinggan, yun na naman paniniwalaan. May ibang pakinggan, yun na naman paniniwalaan. Hindi katulad nun kung hindi maging isang adult. Pero verse 13, binanggit din ng maturity ay may kinalaman sa unity ng faith. Pagkakaisa. At ganun din to the knowledge of Christ. May kinalaman nito. Ang maturity ay may kinalaman sa pagkakaisa at may kinalaman sa kaalaman. Kaalaman saan? Sa Panginoong Hesukristo. Pero hindi lang ito unity at knowledge, ito rin na may kinalaman sa buhay. Ang sinabi dito sa verse 13, to the mature manhood, to the measure of the stature of the fullness of Christ. Ang maturity is Christ-likeness. Maturity is Christ-likeness. Merong sinusundan, merong image ang maturity. Merong imahe kung anong itsura ng isang hinog. At yun ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Hinuhubog yung iglesia, yung mga mananampalataya na maging kawangis ng Panginoong Hesukristo. So what does mature manhood look like? It looks like Jesus Christ. Sa kanyang lifestyle, sa kanyang disposition, sa kanyang mga graces. Kaya ito yung message natin ngayong hapon. A local church is gifted by the ascended Christ in order to serve with corporate maturity as its objective. Sa pag-akyat ni Jesus, ang lokal na simbahan ay pinagkalooban ng mga kakayanan para sa paglilingkod tungo sa magkakasamang paglago. Kaya yung relevance ng ascension. Umakyat si Jesus para ipamigay yung mga spiritual gifts at sa pagbigay niya ng mga spiritual gifts, gagamitin nila ito para sa church at pag ginamit nila ito para sa church, sila ay magkakaroon ng corporate maturity. Yun ang objective ni Christ kung bakit siya nagbigay ng mga gifts. Kung ang chapter 4 ay simula ng application sa isang healthy church, therefore ito pala yung unang application sa Ephesians na kailangan yung mga Ephesian members ay kumilos bilang mga pinagkalooban ng kakayanan para sila ay mas lumago pa. So even in this healthy church, kailangan pa rin pala nilang mag-mature. Isang healthy church, kailangan pa rin nilang magkaroon ng continual reformation. Kailangan pa rin nila ng continual na growth. Hindi pwedeng sabihin na okay na kami, Ephesian church kami. Hindi kami Galatians, hindi kami Corinthians, Ephesus kami. No. Maging sila ay kailangang kumilos para sa paglago ng bawat isa. So ano yung mga gifts ni Christ? So number 1, the gift of the leader's teaching, and number 2, the gift of member serving. So yun yung dalawang kaloob ni Jesus nung umakyat siya. Una, yung kaloob ng pagtuturo ng mga namumuno, at pangalawa, yung kaloob ng mga serbisyo ng mga miyembro. So una, yung unang gift ay nasa verse 11. Verse 8 hanggang verse 10, sinabi dun yung Psalm 68 at in-expound ni Paul yung Psalm 68. Tapos sa verse 11, ano na? Ano yung gift? Ano yung gift? Nasa verse 11 yung gift. And he gave apostles, the prophets, the evangelists, the shepherds, and teachers. Now, kailangan nating maklarify dito na sa mga gifts na ito, merong mga extraordinary at merong mga ordinary. Meron tayong tinatawag na extraordinary officers at merong mga ordinary officers. Papasok dito yung doctrine ng cessationism. Dahil sila ng mga apostol, mga propeta at mga evangelist, sila ay mga special offices sa church
Noong nagsisimula pa lang ang iglesia at ngayon ay wala na sila. Tapos na sila. Wala nang apostol ngayon. Wala nang propeta ngayon. Wala na rin yung evangelist, special office yan. Hindi sila prophets at apostles, pero sila ay nag-share ng gospel dun sa mga Gentile nations na may corresponding gifts. May corresponding mga supernatural gifts sila. So ito yung tatlo na mga tapos na. Dahil yung pagtatayo ng pundasyon ng iglesia ay tinapos na. Wala nang apostol ngayon, wala nang propeta ngayon, wala nang mga special office ng evangelist katulad ng panahon nila. At ang natitira na lang ngayon ay pastors and teachers. Ito yung mga magkaisa yan, hindi yan magkahiwalay. Yung pastors at teachers ay iisang office. Ano bang role ng mga pastors at teachers? Ang role nila is to preach and to teach the Word of God. Ituro kung ano yung isinulat ng mga apostol. Ituro kung ano yung isinulat sa bagong tipan ng mga apostol. And what is the purpose of the preaching and teaching of the Word? Verse 12, to equip the saints for the work of ministry. Kaya maririnig nyo sa pulpito na ito palagi na ang ministry ay hindi ministry ng pastor lang. Ito'y ministry ng bawat mananampalataya, ministeryo ng bawat miyembro. The ministry of the word is there so to equip the ministry of every member. The ministry of the word is there to equip the ministry of the whole congregation. So to hear, pag napakinggan natin yung salita ni Kristo sa pamamagitan ng mga opisyal na mangangaral, yan ay isang regalo para sa malusog na paglago ng simbahan. To hear the words of Christ through the pulpit preachers is a gift for the healthy maturing of God's church. Sa ilalim ng Panginoong Hesus, ang mga pastor at mangangaral ay kailangan nilang tanggapin at gawin yung kanilang obligasyon ng seryoso, may pagkatakot, may pagpapakumbaba, at merong kasiyahan. Sinabi sa James chapter 3 verse 1 na sila ng mga magtuturo ay doubly accountable. 2 beses na accountable sa harapan ng Diyos. Na pag humarap tayo sa Diyos, hindi pareho yung hatol niya sa mga nagtuturo at sa mga hindi nagtuturo. Double accountability, double judgment ang kakaharapin ng may mga pastor at mga tagapagturo sa harapan ng Diyos. Kaya nagwa-warning si Apostle James sa James chapter 3 verse 1. Dahil dito, sinabi ni James Renihan na kapag nagkaroon tayo ng mga pastor, mga tagapagturo na opisyal na nasa likod ng pulpito, dapat ito'y magbigay sa kanila ng pagpapakumbaba, hindi pagmamataas. Magbigay dapat sa kanilang panginginig, hindi pagmamataas. Not bragging rights, but to tremble, to be called, given to the church. Alam niyo ba na si John Calvin, ayaw niya talaga magpastor. Napadaan lang siya sa Geneva. Ayaw niyang magpastor doon, ayaw niyang pumasok sa ministry of the word. Pero dahil sa kaibigan niya na si William Farel, kinumbinsi siya. At alam natin sa kasaysayan, siya ay naging regalo para sa simbahan ng Geneva. Dahil ano ba ang tungkulin nila? Ang tungkulin nila ay mangaral at magturo ng salita ng Diyos. Kaya tinatawag itong ministry of the word. At through this ministry of the word, through this pulpit ministry, ang church ay ini-equip para mag-mature sa kanilang service sa harapan ng Diyos. Alala nyo, sinabi sa 1 Corinthians 3:6, I planted, Apollos watered, but God gave the increase. Pero hindi natin pwedeng i-interpret yon na iba yung method ng planting at iba yung method ng watering, na magkaiba sila ng ginagawa. Hindi, isa lang yon. Pag nagtatanim ka, ang itinatanim may salita ng Diyos.
Kapag tinutubigan mo, ang pagtutubig ay salita pa rin ng Diyos. It's all ministry of the word. And then God will give the increase. When you plant, when you evangelize, that's the word of God. When you water, that's still the word of God. That's still the ministry of the word. And then God later will give the increase. Kaya ito'y hamon sa atin. Kung tayo'y nakaupo sa ilalim ng pangangaral ng ministeryo ng salita, consider it a gift from Christ to equip you to serve. Kapag nakakapakinig ka na regular sa ilalim ng pangangaral sa pulpito, maging magpapasalamat ka. Thank God. Kapag napapakinggan mo ang salita every Lord's Day, dahil itong ministeryo ng salita ay kaloob ni Jesus sa iyo. Ang regalo niya sa iyo ay makapakinig ka ng sermon. And hayaan mo na yung gospel na nanggagaling sa pulpito ang mag-motivate sa iyo na paglingkuran ng tagapagligtas. Kaya dito makikita natin yung relatedness, kung anong koneksyon ng pakikinig ng salita at ng paglilingkod sa Diyos. Because your fitness to serve depends on your reception of the word. Nakadepende kung gaano ka ka-fit mag-serve sa Diyos, kung gaano ka nakikinig ng salita ng Diyos. Bakit? Sila daw na mga magse-serve, sabi sa verse 12, ay sila na mga nag-under ng ministry of the word. Kaya alala nyo si Martha sa si Mary? Si Martha sa si Mary, nung nandun si Jesus sa bahay nila, nabalisa si Martha, asikaso ng asikaso. Si Maria naman nakaupo sa paanan ni Jesus at nakikinig. Kaya hindi fit si Martha na mag-serve ay dahil hindi siya nakikinig. Hindi okay yung kanyang reception sa mga salita ng Panginoong Hesukristo. Kaya ang fitness natin na maglingkod ay nakadepende sa reception natin sa salita ng Diyos. Kung ikaw naman ngayon may ginagawa ka na, meron ka ng ginagawa para sa Panginoon through the church, let this motivate you to better be equipped by receiving the word by faith. Itong katotohanan na to, fit na fit ito dun sa illustration ng body. Kasi hindi ka makapag-function ng maigi kung wala kang kain. Kailangan mo munang kumain bago ka makapagtrabaho. Mahirap magtrabaho, mahirap kumilos, mahirap mag-function kung wala kang kain. Kaya inuna ng Panginoon, inuna ni Apostle Paul. Kailangan mo ng ministry of the word so that you can function, so that you can serve better. Ang Reformation, nagkaroon dito ng changes sa teaching. Pero alam nyo ba na meron ding changes sa chapel? Nung lumabas ang mga Protestant reformers sa Roman Catholic Church, hindi lang nagbago yung katuruan. Ang binago ay yung posisyon ng chapel nila. Dahil sa Roman Catholic Church, ang nasa sentro ng panambahan ay lamesa. At yung pulpito nila ay nasa gilid. Dahil ang sentro sa doktrina ng Romano Katolikong Iglesia ay sakramento. Ang pinakamahalaga ay yung bread, yung sacrament ng Lord's Supper. Pero sinabi ng mga reformers na hindi dapat ganyan. Ang pinakasentro dapat sa panambahan ay ang salita ng Diyos. Kaya sa panambahan nila, ang ginawa, yung pulpitong nasa gilid ay nilagay sa gitna. Yan ang itsura ng isang healthy church. Yan ang itsura ng isang growing na church na better symbolize doon sa repositioning ng pulpit sa center ng sanctuary. Ang iglesia ay malusog at lalago kung ang nasa sentro ng kanilang
buhay simbahan ay ang ministry of the word. At kung lalago tayo bilang isang iglesia, sana hindi lang ito wala lang. Sana hindi lang design na nandito sa unahan itong pulpito. Sana ang totoong nasa puso at sentro ng Antipolo Reformed Baptist Church sa lahat ng desisyon, sa lahat ng gagawin, sa lahat ng buhay, sa lahat ng direksyon ay walang iba kung hindi ang ministeryo ng salita. Yan yung unang regalo ni Jesus. Yan yung unang kaloob niya. At pangalawa, the gift of member serving. Ang kaloob ng Diyos, ang serbisyo ng mga miyembro. Sa verse 7, sinabi na yan, tapos uulitin ulit sa mga latter verses. Sabi sa verse 7, "But grace was given to each one of us, according to the measure of Christ's gift." Very relevant yun, kasi sabi niya, each one. Meron daw grace, meron daw gift for each one. Bawat isa ng mga mananampalataya ay merong kaloob. Yung ministry of the word, nandyan yan para i-equip, i-motivate, i-urge yung Ephesians na mag-serve. Pero meron na silang gift. May gift na sila, papaandarin na lang. May gift na sila, imo-motivate na lang. May gift na sila, kailangan nila na turuan kung bakit nila gagawin iyon. Ano yung proper reason kung bakit nila gagawin yon. At yung gifts na meron sila ay para sa maturity ng church. Verse 16, yung last, binasa natin, "When each part is working properly, makes the body grow so that it builds itself in love." Sabi ni Paul, kung lahat daw ng members sa Ephesian Church kumikilos, kung bawat parte daw ng katawan kumikilos, kung lahat daw ay may ginagawa, kung lahat daw ay nagfa-function sa sarili niyang function, sabi niya, it makes the body grow so that it builds up itself in love. Nung mga bata pa kami, ang madalas na ginagamit na naririnig namin na tree of life daw yung puno ng buko. Nung mga elementary pa yata kami noon, palaging binabanggit yan. Ito, tree of life to. Kasi daw, yung puno daw ng buko, lahat daw may gamit. Mula ugat niya, hanggang bunga niya, hanggang dahon niya, hanggang yung pinaka-log. Lahat daw yon ay may gamit. Ganon din ang iglesia. Ang iglesia, lahat ng bumubuo nito, sabi ni Apostle Paul sa Ephesians, ay may gamit. Lahat daw ay may parte. Walang sayang. Kaya each Christian in the church is gifted by Christ that contributes to the maturing of the church body. Yung bawat Kristiyano sa simbahan, lahat sila pinagkalooban ni Kristo na makakaambag sa paglago ng katawan. Dito ulit, pag-uusapan ulit natin yung cessationism. Kasi may mga gifts na tapos na. Nawala ni apostles, prophets, evangelists, kasama nila, wala na rin yung supernatural gifts. Wala na sa atin yung nagtatangs. Wala na yung gift of healing. Hindi, wala na yan. Wala na yung gift of healing. Wala na yung mga interpretation ng mga tongues na yon. Yun yung mga nagsis na, tapos na yung kasama yon, corroborating yon sa office ng mga apostles at prophets. Now, nung natapos na yon, hindi ibig sabihin wala ng gifts. Merong natirang gifts. Yon ay yung mga spiritual gifts na hindi supernatural. Merong mga natira, hindi lahat ng kaloob, hindi lahat ng gifts, wala na. Meron pa rin. At yung mga yun ngayon ang nagpapatuloy. Meron ito sa 1 Corinthians 12, sa Romans 12, tapos dito sa Ephesians 4. Nandun yung listahan, hindi exhaustive yon. Pero nakalista doon yung iba't ibang mga kaloob, kakayanan ng mga mananampalataya. So hayaan yung sabihin natin yung ilan. Etong mga gifts na ito, katulad ng ordinary understanding natin ng gifts,
Pag sinabing gifted, ibig sabihin, mas may kakayanan sila nito. Kaya rin ng iba, pero mas kaya nila. Yun yung ibig sabihin ng mga gifts na yun. Kaya yung iba may gift ng serving at helping, yung iba preaching at teaching, yung iba gift of discernment, yung iba gift of exhorting, yung iba gift of leading at administration, yung iba gift of giving, yung iba gift of mercy. Iba-iba. Again, as a believer, lahat tayo may capacity normally. Pero iba-iba yung mga pinagkaloob sa atin kung saan ka mas huhusay o mas magiging kagamit-gamit. So, ilan lang yan. Ngayon ang tanong, how can I identify my gift? Iyan ang karaniwang nagiging tanong. Paano ko malalaman? Ano ba yung kaloob ni Kristo sa akin? Ano ba yung lugar ko? Ano ba yung meron akong gift? Meron tayong 5 na prinsipyo na pwedeng pag-isipan para ma-identify mo yung gift mo. Number 1, ask other believers. Una, itanong mo. Magtanong ka sa iba, ano bang tingin mong saan ba ako pwede, saan ako magiging kagamit-gamit? That's number 1, kasi pwedeng hindi mo nakikita, pero yung ibang mga mananampalataya, alam na nila. Matik na, ganito yan, dito siya. Number 1, ask others. Pangalawa, pray for the help of God for you to recognize it. Ipanalangin mo. Pangatlo, don't be afraid to try. Pwede mong subukan. Pang-apat, basahin mo ang Biblia, yung mga binanggit natin kanina, basahin mo and tignan mo what appeals to you. Alin ba dito yung tingin kong nauudyukan talaga ako ng Diyos na gawin ko? And number 5, ano yung pinaka-concern mo sa church? Pag may concern ka sa church, malamang dun ka tinawag. Tingin ko ito problema to sa church, baka tinawag ka dun. Ikaw yung solusyon. kung bakit mo napansin yung isang pagkukulang na yon o problema na yon. Perhaps, yan ang binigay ng Panginoon sa'yo. You're given eyes to see that need. So yun yung 5. Tanungin mo yung iba, mag-pray ka, itry mo, basahin mo yung scripture, at pang-5, ano yung pinaka-pressing sa'yo na tingin mong hindi nagagawa ng church. So, believer, you find the gift Christ gave you and utilize it for the growth of our local church. Hanapin mo yung kaloob mo, tapos gamitin mo para sa ikalalago ng Antipolo Reformed Baptist Church. Magpasalamat ka sa Panginoong Jesus, dahil hindi niya lang niligtas yung kaluluwa mo, ginawa niya pa na ikaw ay maging kagamit-gamit sa kanyang ministeryo. Hindi niya sinabi na ililigtas kita tapos yun na yun. Hindi. Pagkaligtas niya sa atin, tayo ay ginagamit niya para sa kanyang kaluwalhatian. Ginagamit niya para sa kanyang kaharian. Ginagamit niya para sa pagsulong at maturidad ng buhay ng buhay ng iglesia. God has given you skills and gifts so you can use them for the welfare of the church which He redeems and loves. At kung ikaw naman ay hindi pa mananampalataya, hindi yan ang unang pangangaral sa'yo. Ang unang pangangaral sa'yo ay lumapit ka kay Jesus para sa pagsisisit pananampalataya, dahil ginagamit mo yung mga pinagkaloob din sa'yo ng Diyos, hindi nga lang sa kalooban niya. Ginagamit mo yung mga pinagkaloob sa'yo ng Diyos para sa mundo, para sa sarili mo, para sa ibang kaharian. At yan ay dapat pagsisihan at merong kapatawaran at kaligtasan kay Jesus sa buong buhay na ginamit mo yung binigay niya, hindi para sa layunin niya. Come to the Lord Jesus and be saved. Now, hindi rin tayo ligtas ng mga believers sa ganon. May mga believers na ginagamit yung gifts nila para sa kasalanan. And you must repent. Binigay sa iyo ng Diyos yan para sa maturidad ng iglesia. At kung ginagamit mo yan sa kasalanan, repent. O kaya naman, tinatabunan mo.
hindi mo ginagamit, ayaw mong gamitin, kailangan mo ring magsisi. Meron naman sa atin na discouraged kasi kino-compare mo yung gift mo sa iba. Baka iniisip natin, ay hindi kasing galing, hindi kasing ganda, hindi kasing limelight yung gift na meron ako kaysa sa gift ng iba. Ang hamon sa iyo ay huwag kang ma-discourage. Yan mismo ang sinabi ng 1 Corinthians 12. Sabi ng 1 Corinthians 12, even the weakest part of the body is very important. Kahit yung pinakamaliit na parte ng katawan natin ay napaka-importante. Sabi pa nga ni Paul doon, hindi pwedeng sabihin ng paa, ay hindi ako kamay, hindi na ako importante. Hindi ako kamay, hindi na ako kagamit-gamit. Hindi, paa ka. Importante yung paa. Sabi niya, yung sa tenga, sinabi nung tenga, ay hindi ako isang mata. Hindi na ako importante. Hindi na ako kagamit-gamit. Hindi. Tenga ka. May purpose yung pagiging tenga mo. At ganyan yung nangyayari sa mga mananampalataya. At sinabi ni Paul, do not be discouraged. Huwag mong isipin na dahil hindi ka mata, hindi ka kamay, hindi ikaw yung nakikita, ay kailangan mo nang ma-discouraged. Merong mga parte ng katawan dati na inaakala ng mga eksperto na walang kwenta. Maging ng mga medical experts. Iniisip nila meron tayong body part na useless. At isa sa mga body parts na yon ay ang appendix. Wala na ako appendix. Grade 5 ba ako ma? Grade 5 pa lang ako wala na ako ng appendix. At ang sinasabi nila, walang halaga yung appendix na yan. Ang alam nyo, ang sinasabi pa nga ng iba, evolutionary leftover daw yan. Sabi na, nag-evolve daw tayo, may natira na walang halaga. Pero hindi totoo yan. Alam nyo ba na sa mga recent na mga pag-aaral, ang appendix, sinasabi nila na ito daw ay napakahalaga na panlaban ng katawan natin to fight infections. Yung appendix daw ay safe house ng mga good bacteria, kaya may nakausli doon. Kapag nagkakaroon ka ng diarrhea, ubos lahat ng nasa tiyan mo, kahit good bacteria, merong natitirang good bacteria doon. Reserve na good bacteria. Kaya yung appendix daw, it plays a role in our immune system. Bakit? Kasi ang Diyos, hindi siya naglalagay ng kahit anong parte ng katawan na walang halaga. Ang Diyos, sa kanyang mabuti, marunong, makapangyarihan na disenyo sa katawan, hindi siya naglalagay ng ni isang parte ng katawan na walang silbi. Ang lahat ng parte ng katawan ay may silbi. Even yung akala nilang wala. Even yung akala nila ay walang halaga. God meticulously placed each covenant member in the local church. Ang Diyos ang bumubuo ng iglesia. Ang Diyos ang naglalagay ng mga miyembro sa loob ng iglesia. Siya sa karunungan at kapangyarihan niya, nagliligtas siya ng makasalanan at binubuo niya ito bilang isang katawan. At sa pagdisenyo niya, walang ni isang parte ng Antipolo Reformed Baptist Church na walang parte, na walang maiaambag, na walang role. Everyone has a role in the local church. At bilang pagtatapos, wala ni isa sa atin na nasa atin na lahat ang gift. Walang omni-gifted. Pero ganun din, walang gifts. Lahat tayo ay meron. Ang iglesia man natin ay wala pa sa Ephesian level, pero much more, mas kailangan natin itong gawin. Yung unang application sa Ephesians ay kailangan natin gawin. That's why may our church receive and use their gifts humbly for the glory of God and for the maturity of
the church. Let us pray. Ama namin, maraming salamat po sa inyong banal na kaloob, sa inyong banal na salita, sa inyong mapagbiyayang pagreregalo. Maraming salamat dahil ang kaloob nyo ay para sa amin. Salamat dahil binigyan nyo kami ng kakayanan na maiaambag namin sa katawan, pinakamamahal mong katawan, pinakaiibig mong iglesia. Tulungan mo kami, O Diyos, na sa aming paglilingkod, manggaling ito at mamotivate ito ng iyong gospel. May you be glorified alone in the maturing of your church, in the name of the ascended Christ. Amen.